Nagbanta si US President Donald Trump na magbabayad ang Iran sa ginawa nitong pagpapabagsak sa isang US Apache helicopter na nagpapatrolya malapit sa Strait of Hormuz. Bagamat sinabi nitong nasa maayos ng kalagayan ng dalawang pilotong na-rescue na sakay ng naturang helicopter, hindi nagustuhan ng US President ang insidente dahilan para maglunsad ito kahapon ng malawakang pag-atake laban sa Iran. Tinarget ng airstrike ng US Central Command ang mga air defense systems, ground control stations at surveillance radar sites ng Iran sa paligid ng Strait of Hormuz. Inilarawan ito ng Washington bilang proportional response sa pagpapabagsak ng helicopter. Ang pag-atake ay naganap sa kabila ng pahayag ni Trump noong Martes na malapit nang mabuo ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And that its strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Kanina sinabi ni Trump na masyado nang matagal ang pag-usad ng negosasyon at nagbantang pagbabayaran ng Iran ang matagal nitong pagdedesisyon kaugnay ng peace deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for. Inaasahan namang magpapatuloy pa ang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran ngayong araw. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. Muli ring nanawagan ng Pangulo ng Estados Unidos sa Iran na lagdaan na ang matagal ng pinag-uusapang kasunduan upang matapos ang sigalot. Giit nito, tapos na ang kasunduan at hinihintay na lang ang pirma ng Iran. Iran very simply cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. All they have to do is they have to start signing a paper. It's fully negotiated. We have a fully negotiated, but they're tapping and tapping. And I say, all right, let's give them a couple of more days. They're tapping. Because it's a meaningful paper. They know when they sign that paper, it's meaningful. Samantala, mariing itinanggi ng Iran na may kinalaman ito sa pagbagsak ng US helicopter. Babala ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, hindi nila hahayaang manatiling walang sagot ang anumang pag-atake o pagbabanta laban sa kanilang bansa. Nanindigan din si Iranian President na si Masoud Pezeshkian na hindi aatras ang Iran sa harap ng mga bantan at pressure mula sa ibang bansa. Bago pa man ang mga airstrike, nagbabala si Iranian Parliament Speaker at peace negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf na handa ang Iran na gumanti kapag nabigo ang diplomasya. Pagkatapos ng pag-atake ng Estados Unidos, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng mga missile at drone strikes laban sa mga base militar ng Amerika sa Jordan, Bahrain at Kuwait. Ayon sa mga otoridad ng mga nasabing bansa, karamihan sa mga missile ay napigil ng kanilang air defense systems at walang naiulat na malaking pinsala o casualty. Sa kabila ng mga pagpapalitan ng pag-atake, patuloy pa rin na mapagsisikap para maibalik ang diplomasya. Sinabi ng Foreign Ministry ng Iran na kailangan muling suriin ng Tehran ang pakikipag-usap sa Estados Unidos dahil sa mga umano'y paulit-ulit na paglabag nito sa tigil putukan. Samantala, nanawagan naman ng de-escalation ng Russia at China sa dalawang panig at hinikayat ang mga ito na ipagpatuloy ang diplomatikong negosasyon, gayon din ang paghinto sa mga pag-atake. Muli ring umigting ang pangamba ng international community sa muling pagsiklab ng digmaan sa gitnang silangan na tiyak na makakaapekto sa ekonomiya ng buong mundo. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.